ibinasura ang aking dangal sa harap ng kumikinang na ginto. Habang si Doña Victoria ay humihigop ng mamahaling champagne, ako ay nakaluhod sa ulan. Pilit na pinupulot ang mga barya para sa gamot ng aking kapatid. Ang basura ay hindi kailanman magiging hiyas. Ang kanyang malupit na hatol. Ngunit nagkakamali sila. Sisikat ang araw at ang aking muling pagbangon ay magiging mas nakasisilaw kaysa sa anumang brilyante. Handa na ba silang harapin ang tunay na halaga ng isang taong kanilang minaliit? Sino nga ba ang tunay na magnanakaw ng kaligayahan? Huwag mong dungisan ang sahig na ito ng iyong dumi. Ang basurang katulad mo ay walang karapatang humawak ng brilyante, lalong hindi ang magpapasok ng kapwa mo pulubi sa loob ng Imperyo Zafiro. Ang boses ni Mr. Ramos, ang store manager, ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa malamig na katahimikan ng marangyang jewelry store. Nakatayo si Maya sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaalalayan ng isang matandang babae na may maruming suot at tila naliligaw. Hawak-hawak pa ni Maya ang isang baso ng tubig at ang sarili niyang baon na pandesal na balak sana niyang ibigay sa matanda. Ang kaibahan ay masyadong masakit sa mata. Ang kumikinang na mga hiya sa loob ng glass case at ang anyo ni Maya na tila isang anino ng kahirapan sa gitna ng ginto at pilak. Dahan-dahang binitiwan ni Maya ang baso ng tubig nang hablutin ni Mr. Ramos ang kanyang braso. Hindi niya naramdaman ang sakit ng pagkakasakal sa kanyang balat, kundi ang hapdi ng libu-libong mata ng mga mayamang mamimili na nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang kanyang uniforme na may ingat niyang pinlansya kaninang madaling araw bago pumasok ay tila naging isang basahan sa paningin ng lahat. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na parang isang tambol na nagbabadya ng panganib. Ang tuyot na lalamunan niya ay hindi na makagawa ng tunog at ang mainit na laso ng kahihiyan ay nagsimulang gumapang paakyat sa kanyang mga mata. Sir, nauhaw lang po siya. Tao rin po siya. Ang tanging naibulong ni Maya, ngunit ang kanyang boses ay agad na nilamon ng malakas na tawa ng manager. Sa isang iglap, kinuha ni Mr. Ramos ang kanyang bag mula sa counter at marahas itong binuksan. Nagliparan ang mga barya, ang kupas niyang pitaka, at ang mga reseta ng gamot ng kanyang kapatid sa makintab na sahig. At doon, sa gitna ng mga mumurahing gamit, ay may kumislap na isang maliit na asul na bato, isang sapiro na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi makapaniwala ang mga mata ni Maya. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho, iniwan siyang humihingal sa gitna ng isang bangungot na gising. Alam niyang hindi sa kanya ang batong iyon. Alam niyang ito ay isang bitag, isang malupit na paraan para tuluyan siyang itaboy. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Sapat na lakas para bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Magnanakaw! Layas! Ang huling sigaw na narinig niya bago siya kinaladkad ng mga gwardya palabas ng mall. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, nakaupo si Maya sa gilid ng kalsada, basang-basa at yakap ang kanyang sarili. Ang kanyang pisngi ay namamanhid sa sakit, ngunit mas masakit ang katotohanang uwi siyang walang dala para sa kanyang kapatid na naghihintay ng gamot. Tumingala siya sa madilim na langit habang ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa gitna ng kulog at kidlat, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magbayad ng mahal ang isang mahirap para lamang sa isang maliit na kabutihan? Walang puwang ang isang magnanakaw sa kumpanyang ito at kahit sa ang sulok ng industriyang ito. Siguraduhin mong hindi na muling makakatapak ang madungis mong pangalan sa anumang tindahan ng alahas. Ang mga salitang iyon ng kanyang dating manager ay tila isang sumpa na bumabalot sa bawat hakbang ni Maya. Sa loob ng 3 araw, nilakad niya ang bawat kalsada ng Maynila
Kumatok sa bawat maliliit na patahian at karinderya. Ngunit ang balita tungkol sa magnanakaw na sales girl ay tila mas mabilis pa sa kidlat. Ang bawat tanggi, ang bawat pandidiring, tingin ng mga may-ari ng negosyo ay isang dagdag na sugat sa kanyang pagkatao. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang tanging naiisip niya ay ang kanyang kapatid na si Kiko, na ang bawat ubo ay tila isang babala na nauubusan na sila ng oras. Pag-uwi niya sa kanilang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ang amoy ng luma at basang lupa ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Kiko, maputla at hirap huminga, habang hawak ang isang walang lamang bote ng gamot. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanilang bubong ay tila isang paalala ng kanyang kawalan ng kakayahan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang hindi inaasahang liwanag ang tumama sa kanilang madilim na eskinita. Isang marangyang itim na sasakyan na tila isang hiya sa gitna ng tumpok ng basura ang huminto sa tapat ng kanilang dampa. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. May dalang leather na bag at isang mukhang seryoso, ngunit may bahid ng respeto. Kayo po ba si Binibining Maya de la Rosa? Ako si Attorney Mendoza, ang legal na kinatawan ni Doña Carmela Zafiro. May mahalagang mensahe ang yumao para sa inyo. Ang mga salitang yumao at Zafiro ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Maya. Ang matandang tinulungan niya, ang matandang naging sanhi ng kanyang pagkakali sa trabaho, ay pumanaw na at sa hindi maipaliwanag na dahilan, siya ang hinahanap nito. Dinala si Maya sa Mansion Zafiro, isang palasyo ng puting marmol at ginto na tila kabilang sa ibang mundo. Habang naglalakad siya sa malawak na pasilyo, nararamdaman niya ang mga matatalim na tingin ng mga katulong na tila nagtatanong kung bakit ang isang basura ay nakatapak sa lupang iyon. Sa loob ng silid-aklatan, naroon si Gabriel Zafiro, ang apo ng Donya, na ang kagwapuhan ay kaning lamig ng yelo sa kanyang mga mata. Sa tabi nito ay si Doña Victoria, ang ina ni Gabriel, na ang bawat hininga ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at puot. Binuksan ni Attorney Mendoza ang testamento. Sa gitna ng katahimikan na tila bahihinto ang mundo, binasa niya ang huling hiling ni Doña Carmela. Sa batang babaeng nagbigay sa akin ng tubig nang ako ay nauuhaw, at nag-alay ng tinapay nang ako ay nagugutom sa gitna ng karangyaan ng aking sariling kumpanya. Ipinapamana ko ang 10% ng aking shares sa Imperyo Zafiro. Isang malakas na pagkumpas ng kamay ni Doña Victoria ang bumasag sa katahimikan nang itapon niya ang kanyang tasa ng tsaa sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ay tila isang hudyat ng giyera. Hindi ito maaari. Isang pakana ito. Ang babaeng ito ay isang hamak na sales girl na nagnakaw sa atin. Sigaw ni Victoria, ang kanyang muka ay namumula sa galit habang itinuturo si Maya. Ngunit hindi natinag ang abogado. Ipinakita niya ang isang maliit, kupas at malinis na panyo. Ang panyong ibinigay ni Maya sa matanda sa loob ng mall. Doon, naramdaman ni Maya ang isang hapdi sa kanyang puso. Naalala siya ni Lola Carmela. Kinilala ng matanda ang kanyang halaga sa kabila ng dumi ng kanyang uniforme. Ngunit ang huling bahagi ng testamento, ang tunay na nagpabagsak sa kisame ng mansyon. Tumingin si Attorney Mendoza ng diretso kay Gabriel na noon ay nakakuyom na ang mga palad. Ngunit may isang kondisyon, Gabriel, upang makuha mo ang iyong mana at ang kontrol sa kumpanya. Kailangan mong pakasalan si Maya de la Rosa at manatiling kasal sa kanya sa loob ng 1 taon. Kung hindi, ang lahat ng yaman ng mga Zafiro ay mapupunta sa mga foundation na pinili ng iyong lola. Tinitigan ni Gabriel si Maya. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila nagnanais na sunugin ang dalaga. Gagawin mo ba ang lahat para sa pera, Maya? Ang malamig niyang tanong. Ang boses ay puno ng pangungutya. Tumingin si Maya sa kanya. Iniisip ang ubo ni Kiko, ang walang lamang bote ng gamot,
at ang huling pagkakataon na mabuhay sila ng may dignidad. Hindi ko ito ginagawa para sa pera, Mr. Zafiro, ang mahinang sagot ni Maya, habang ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bigat ng kapalaran. Ginagawa ko ito para mabuhay. Ang suot mong gown ay hindi makakapagtago ng amoy ng iyong pinanggalingan. Kahit balutin ka pa ng ginto, Maya, ikaw pa rin ang batang galing sa tumpok ng basura na pilit isiniksik ang sarili sa isang mundong hindi para sa iyo. Ang boses ni Doña Victoria ay malamig pa sa hanging nanggagaling sa centralized aircon ng mansyon. Nakatayo si Maya sa gitna ng engrandeng hagdanan. Hawak ang isang maliit na maleta na naglalaman ng lahat ng kanyang pag-aari sa mundo. Sa bawat baitang na kanyang tinatahak, nararamdaman niya ang bigat ng mga kristal na chandelier sa itaas, na tila mga matatalim na diamante na handang bumagsak at tumusok sa kanyang balat. Ang kanyang simpleng suot na blusa ay tila naging isang mantsa sa puting marmol ng tahanan ng mga Zafiro. Pagkatapos ng mga salitang iyon, agad na iniabot ni Victoria kay Maya ang isang makapal na listahan ng mga tuntunin sa loob ng bahay. Ngunit hindi ito mga tuntunin ng isang mapapangasawa. Ito ay mga gawaing bahay na para sa isang katulong. Pinilit ni Maya na lunukin ang kanyang pride. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ng kanyang kapatid na si Kiko sa ospital. Ang mga tubo na nakakabit dito at ang pangako ng mga Zafiro na babayaran ang lahat ng gastusin sa operasyon. Para sa buhay ni Kiko, handa siyang maging alipin sa palasyong ito. Sinimulan ni Maya ang kanyang unang gabi sa pamamagitan ng paglilinis ng mga antigong kagamitan sa silid-aklatan, isang gawain na sadyang ibinigay ni Victoria upang pahirapan siya. Habang maingat niyang pinupunasan ang bawat libro, pumasok si Gabriel. Hindi siya tumingin ng diretso kay Maya, ngunit ang presensya niya ay sapat na upang manginig ang mga kamay ng dalaga. Huminto ang binata sa harap ng bintana. Ang kanyang anino ay tila isang higante na bumabalot sa maliit na espasyo ni Maya. Stop acting like a victim, Maya. You chose this. Isinuot mo ang singsing na yan dahil alam mong ito ang shortcut mo sa marangyang buhay. Ang sabi ni Gabriel, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Magkano ba talaga ang kailangan mo para tumigil ka na sa palabas na ito? Tell me, and I'll double it. Basta umalis ka lang sa paningin ko at huwag mo nang linlangin ang memorya ng lola ko. Napatigil ang kamay ni Maya sa pagpupunas. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na wala siyang pakialam sa yaman nila, na ang tanging gusto niya ay ang mabuhay ang kanyang kapatid. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinumbasan ng tuyong buhangin. Pinili niyang manahimik, pinayagan ng luha na manatili sa gilid ng kanyang mga mata nang hindi hinahayaang pumatak. Ang kanyang pananahimik ay tila mas lalong nagpaapoy sa galit ni Gabriel na lumabas ng silid nang hindi man lang siya tinapunan ng huling tingin. Naiwang mag-isa si Maya sa dilim ng silid-aklatan. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanyang sariling puso at ang mahinang kalansing ng mga pilak na kanyang nililinis. Ramdam niya ang bawat kalamnan sa kanyang katawan na nanginginig sa pagod at emosyon. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay tila may mga matang nagmamasid, naghihintay sa kanyang pagkakamali, naghahangad ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang dibdib, sinusubukang pulutin ang mga piraso ng kanyang nadurog na dangal. Bago matapos ang gabi, habang naglalakad si Maya patungo sa maliit na silid na ibinigay sa kanya sa dulo ng pasilyo, hinarang siya ni Victoria sa dilim. Lumapit ang Donya. Ang kanyang mukha ay sapat na malapit upang maramdaman ni Maya ang init ng kanyang galit na hininga. Huwag mong iisiping ligtas ka na dahil lang nandito ka. I will make your life a living hell until you beg to leave this house on your own four limbs. Ang bulong ni Victoria na tila isang sumpa na bumaon sa pandinig ni Maya. At sisiguraduhin kong bago ka umalis, wala nang matitira sa iyong kahit anong dignidad. Iniwan siyang nakatayo sa pasilyo,
Mag-isa sa gitna ng karangyaan na tila isang bilangguan. Habang nakatingin si Maya sa kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin, tinanong niya ang kanyang sarili. Kaya ko bang panatilihing malinis ang aking puso sa gitna ng mga taong ang tingin sa akin ay dumi? Hindi mo ba alam na ang kapirito sa Imperyo Zafiro ay hindi basta-basta tinitimpla ng kung sino-sinong galing sa kalye? Ang bawat butil nito ay kasing halaga ng oras ng mga taong nasa loob ng silid na ito. Kaya huwag mong dungisan ang aming umaga ng iyong kawalan ng pinag-aralan. Ang boses ni Isabela ay malambing pakinggan, ngunit bawat salita ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa balat ni Maya. Nakatayo si Maya sa gitna ng engrandeng conference room, hawak ang isang tray ng kape na bahagyang nanginginig sa kanyang mga kamay. Suot niya ang isang lumang itim na palda at puting blusa na bagaman malinis ay halatang luma na kung ihahambing sa mga mamahaling kasuotan ng mga board members na nakapaligid sa kanya. Ang bawat paghakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang matalim na tunog sa makintab na sahig. Tila ba ipinagsisigawan nito sa lahat na siya ay isang estranghero sa mundong ito. Ito ang unang araw ni Maya bilang sekretary ni Gabriel, isang posisyong alam niyang ibinigay lamang dahil sa utos ng testamento. Sa bawat sulok ng opisina, ang mga bulungan ng mga empleyado ay parang mga bubuyog na hindi tumitigil sa pag-atake. The trashy fiancé, iyon ang bansag nila sa kanya. Nakita ni Maya ang mga mapanghusgang tingin, ang mga tawang itinatago sa likod ng mga palad, at ang mga matatalim na sulyap na tila ba sinasabing ninakaw niya ang posisyong hindi para sa kanya. Habang nagaganap ang meeting, sinubukan ni Maya na ibigay ang mga folder sa bawat isa. Ngunit sadyang iniurong ni Isabela ang kanyang siko, naging dahilan upang matisod si Maya at magkalat ang mga mahahalagang dokumento sa sahig. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Tumingin si Maya kay Gabriel, naghahangad ng kahit maliit na pagtatanggol, ngunit ang binata ay nanatiling nakatingin sa kanyang laptop. Ang mukha ay kasing tigas ng bato at walang bakas ng pagmamalasakit. Clean that up, now! Ang tanging lumabas sa bibig ni Gabriel, ang kanyang boses ay walang emosyon. Tila ba isang basahan lamang ang kanyang kinakausap. Lumuhod si Maya sa sahig upang pulutin ang mga papel. Ramdam niya ang init ng kanyang mukha at ang panginginig ng kanyang mga daliri habang isa-isang nililigpit ang kalat. Sa gitna ng kanyang pagyukod, narinig niya ang mahinang tawa ni Isabela. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Maya upang pigilan ang panginginig ng kanyang dibdib. Ang bawat dokumentong kanyang pinupulot ay tila simbolo ng kanyang nadurog na pangarap, ngunit pinilit niyang panatilihing tuwid ang kanyang likod. Hindi niya hahayaang makita nila ang kanyang pagkawasak. Nang matapos ang meeting, bumalik si Maya sa kanyang maliit na table sa labas ng opisina ni Gabriel. Ngunit tumigil ang kanyang mundo nang makita ang kanyang lamesa. Ang kanyang mga gamit ay nagkalat at sa gitna ng kanyang puting desk, may nakasulat gamit ang isang matingkad na pulang lipstick. Manggagamit, ang pulang kulay ay tila sariwang dugo na sumisigaw ng puot. Ramdam ni Maya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod habang binabasa ang salitang iyon. Ang bawat letra ay tila isang mantsa na hinding-hindi na mabubura sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga empleyadong biglang nagkunwaring abala. Ngunit ang mga ngisi sa kanilang mga labi ay hindi na itago. Tumalikod si Maya at mabilis na naglakad patungo sa banyo. Ang kanyang mga hakbang ay tila tumatakas sa isang sunog na unti-unting lumalamon sa kanya. Sa loob ng banyo, humarap siya sa salamin at hinawakan ang kanyang dibdib na tila ba ito ay sasabog sa anumang sandali. Kaya mo ito, Maya. Para kay Kiko. Para sa kapatid mo. Ang bulong niya sa kanyang sarili, habang ang kanyang refleksyon ay unti-unting lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang tinig ang nagtatanong,
Hanggang kailan niya kayang ngumiti ng mapait habang ang kanyang buong mundo ay pilit na dinudurog ng mga taong ang tingin sa kanya ay isa lamang gamit. Ang bawat pahina ng lumang kwadernong ito ay tila mga tuyong dahon ng isang nakaraang pilit na ibinaon sa limot. Ngunit bawat salita ay sumisigaw ng katotohanang kasing pait ng aking kasalukuyan. Ang gabi ay malalim na. Sa labas ng mansyon, ngunit sa loob ng madilim na atik kung saan itinapon ang mga lumang gamit ni Lola Carmela, tanging ang mahinang liwanag ng isang maliit na lampara ang nagbibigay ng buhay sa mga anino. Nakaupo si Maya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay puno ng alikabok habang maingat niyang binubuklat ang isang lumang diary na may pabalat na kupas na balat. Ang bawat salitang nakasulat sa loob ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay, bumubulong ng mga lihim na hindi kailanman na isulat sa mga opisyal na kasulatan ng pamilya Zafiro. Natuklasan ni Maya ang isang katotohanang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Si Lola Carmela, ang matatag at makapangyarihang donya na nakilala ng lahat, ay nagmula rin sa hirap. Siya ay dating isang tagapagsilbi sa mansyong ito, isang babaeng minaliit, inalipusta, at tinangkang wasakin ng mga ninuno ni Gabriel. Binasa ni Maya ang tungkol sa mga gabing umiiyak si Carmela sa dilim dahil sa gutom at pang-aapi, tungkol sa pag-ibig niyang ipinagdamot ng mundo at tungkol sa sumpa niya na balang araw, isang malinis na puso ang magliligtas sa dangal ng mga Zafiro mula sa loob. Pareho pala tayo, Lola. Ang mahinang bulong ni Maya, habang ang isang mainit na luha ay pumatak sa pahina ng diary. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya na hindi na siya nag-iisa. Ang bawat hapdi na nararanasan niya sa kamay ni Victoria ay tila may katapat na kwento sa mga sulat ni Carmela. Ang diary na yon ay naging isang sandata, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa kanyang sariling paninindigan. Habang nakalubog si Maya sa kanyang binabasa, hindi niya napansin ang pagbukas ng pinto. Nakatayo roon si Gabriel, lihim na nagmamasid sa dalagang tila ba isang anghel sa gitna ng mga kalansay ng nakaraan. Nakita niya ang pagod sa mga balikat ni Maya, ang pamumula ng kanyang mga mata, at ang paraan ng paghawak niya sa diary na tila ba ito ay isang banal na bagay. Sa unang pagkakataon, ang kuta ng pagdududa sa puso ni Gabriel ay tila nagkaroon ng maliit na lamat. Ang galit na dati ay parang nagbabagang apoy ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang kirot. Ang kirot ng konsensya. Lumapit si Gabriel nang walang tunog, at nang mapansin siya ni Maya, mabilis na isinara ng dalaga ang kwaderno at tumayo nang may halong takot. Ngunit sa halip na sigawan siya, nanatiling tahimik ang binata. Tumingin si Gabriel sa paligid ng atik, sa mga alaala ng kanyang lola, na tila ba ngayon lang niya muling nakita ng malinaw. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay puno ng mga hindi masabing salita. Isang tensyon na hindi na lamang tungkol sa galit, kundi tungkol sa isang pagkilalang nagsisimulang sumibol. Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo rito? It's late, ang sabi ni Gabriel. Ang boses ay hindi na kasing talim ng dati, ngunit naroon pa rin ang pader ng pagiging aloof. Gusto ko lang pong makilala ang lola niyo ng mas malalim, Mr. Zafiro, para malaman ko kung bakit ako ang pinili niya. Ang sagot ni Maya, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit matatag. Hindi sumagot si Gabriel, ngunit nanatili ang kanyang tingin kay Maya bago siya tumalikod at lumabas ng silid. Hindi alam ni Maya na sa labas ng pintuan, naghihintay si Doña Victoria sa dilim ng hallway. Nakita ng matanda ang bawat sulyap ni Gabriel sa atik, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang mamahaling panyo. Ang takot na mawala ang kontrol sa kanyang anak ay tila isang lason na mabilis na kumakalat sa kanyang mga ugat. Habang bumabalik si Maya sa kanyang maliit na silid, bitbit ang diary na tila isang kayamanan. Hindi niya namalayan na ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng mga matang puno ng panganib. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon,
Isang bagong unos ang nagsisimulang mabuo. Isang unos na hindi lamang susubok sa kanyang katatagan, kundi sa mismong buhay na pilit niyang isinasalba. Hubarin mo ang iyong sapatos at isuot mo ang unipormeng ito. Ngayong gabi, hindi ka magiging bisita sa hapagkainan. Ikaw ang magsisilbi sa amin dahil kailangan mong malaman kung saan ka ba talaga lulugar sa loob ng pamilyang ito. Ang utos ni Doña Victoria ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng pagod ni Maya. Nakatayo siya sa kusina. Hawak ang isang itim na apron na tila isang simbolo ng kanyang muling pagbagsak. Sa kabilang silid, sa engrandeng dining hall, naririnig ni Maya ang tawanan ng pamilya ni Isabela. Ang tunog ng mga mamahaling kubyertos na tumatamaa sa porselana ay parang mga maliliit na kidlat na tumatama sa kanyang pandinig. Amoy na amoy niya ang masarap na litson at mamahaling alak, ngunit ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom at ang kanyang puso ay naninikip sa hiya. Dahan-dahang naglakad si Maya patungo sa hapagkainan, bitbit ang isang mabigat na tray ng champagne. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo habang pilit niyang pinapanatili ang balanse. Nang makapasok siya, ang lahat ng usapan ay biglang huminto. Ang mga mata ni Isabela ay kasing talim ng mga kristal sa chandelier, habang ang kanyang ama ay tumingin kay Maya mula ulo hanggang paa nang may hindi maikubling pandidiri. "Gabriel, is this how you train your staff?" Ang tanong ng ama ni Isabela. Ang boses ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa nanginginig na mga kamay ni Maya. "I heard she's special, but it seems she's just another servant in a better-looking uniform." Tumawa ng mahinhin si Doña Victoria, isang tunog na tila mga gasgas sa salamin. "Oh, don't mind her. She's just a trainee. Pinaparamdam ko lang sa kanya ang tunay na amoy ng tagumpay bago siya bumalik sa kung saan man siya nanggaling." Tumingin si Maya kay Gabriel. Nakaupo ang binata sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baso ng alak hanggang sa mamuti ang kanyang mga muko. Gusto ni Maya na sumigaw ang kanyang mga mata nang tulungan mo ako. Ngunit nanatiling nakayuko si Gabriel. Tila ba ang disenyo ng mesa ay mas mahalaga kaysa sa dangal ng babaeng nakatayo sa harap niya. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Maya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Isang lihim na sulyap ang ginawa niya. Ang ospital ang tumatawag. Alam ni Maya na hindi maganda ang ibig sabihin nito. Marahil ay sumasakit na naman ang dibdib ni Kiko. O baka kailangan na naman ng karagdagang bayad. Ang bawat segundo na hindi niya masagot ang tawag ay parang isang kutsilyong dahan-dahang bumaon sa kanyang dibdib. Pinilit niyang manatiling matatag. Pinayagan ang mga pangungutya ng mga bisita na dumaan sa kanyang pandinig nang hindi iniinda. Biglang tumayo si Gabriel. Ang tunog ng pag-atras ng kanyang upuan ay bumasag sa tawanan ng lahat. Tumingin siya ng diretso kay Maya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-ibig, kundi puno ng isang pilit na determinasyon na tila ba isang obligasyon na kailangang tapusin. "Everyone, since we are all here," ang simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay malamig at walang kabuhay-buhay. "Gusto ko lang ipaalam na sa susunod na linggo, gaganapin na ang opisyal na engagement party namin ni Maya. It is what my grandmother wanted, and it is what will happen." Ang mga salitang iyon ay hindi nagbigay ng saya kay Maya. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang paraan ng pagkakasabi ni Gabriel ay tila ba ang pagpapakasal sa kanya ay isang parusa o isang mabigat na krus na kailangang pasanin. Nakita ni Maya ang tagumpay sa mga mata ni Victoria habang si Isabela ay nagpakawala ng isang nakakangilong na ngiti na tila nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Naiwang nakatayo si Maya sa gitna ng silid, bitbit ang tray na tila naging kasing bigat ng isang bundok. Habang muling nagpapatuloy ang tawanan ng mga mayayaman, isang luha ang hindi na niya napigilan at pumatak ito
sa makintab na sahig ng mansyon. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang tawag mula sa ospital na hindi niya masagot o ang katotohanang ikakasal siya sa isang lalaking ang turing sa kanya ay isang mabigat na pasanin. Huwag kang assuming, nandito tayo dahil ito ang gusto ng board, hindi dahil gusto kitang makasama sa isang out-of-town trip. Matuto kang lumugar, Maya. Ang boses ni Gabriel ay kasing lamig ng hangin na nanggagaling sa aircon ng sasakyan habang binabagtas nila ang madilim na daan patungo sa isang lumang estate sa labas ng probinsya. Nakatingin lamang si Maya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga puno na mabilis na naglalaho sa dilim. Gusto niyang sabihin na wala siyang intensyong mag-feeling espesyal, na kung mayroon lang siyang pagpipilian ay mas pipiliin niyang bantayan ang kanyang kapatid sa ospital kaysa makasama ang isang lalaking walang ginawa, kundi iparamdam sa kanya na siya ay isang mantsa sa kanyang buhay. Ngunit ang tadhana ay tila may ibang plano ngayong gabi. Ang langit na kanina pa madilim ay biglang nagpakawala ng isang matinding galit. Ang ulan ay bumuhos ng napakalakas, tila ba nais nitong lunurin ang buong mundo. Ang bawat patak na tumatama sa bubong ng sasakyan ay lumilikha ng isang nakabibinging ingay na nagpahirap sa paningin ni Gabriel sa kalsada. Sa isang iglap, isang malakas na kulog ang yumanig sa paligid at ang sasakyan ay biglang tumigil sa gitna ng maputik na daan. Bakit po tumigil? Ang tanong ni Maya, ang kanyang boses ay bakasang kaba. The engine is dead. Ang maikling sagot ni Gabriel, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela habang sinusubukang paandarin muli ang sasakyan, ngunit walang nangyari. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumabas at tumakbo patungo sa isang maliit na kubo na nakita nila sa di kalayuan. Basang-basa silang dalawa nang makapasok sa loob ng kubo na gawa sa kawayan at nipa. Ang lamig ay agad na gumapang sa balat ni Maya, naging sanhi upang manginig ang kanyang buong katawan. Yakap ang kanyang sarili, naupo siya sa isang sulok, sinusubukang kumuha ng kahit kaunting init mula sa kanyang sariling hininga. Napatingin si Gabriel sa dalaga. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng kidlat, nakita niya ang kaawa-awang kalagayan ni Maya. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang labi ay nagsisimulang mamuti. Sa unang pagkakataon, ang yelo sa puso ng binata ay tila nagsimulang matunaw. Kinuha niya ang kanyang mamahaling jacket at lumapit kay Maya. Nang walang sabi-sabi, ibinalot niya ito sa mga balikat ng dalaga. "Wag na po, Mr. Zafiro. Mababasa lang ang jacket niyo." Ang mahinang pagtanggi ni Maya, ngunit hindi siya hinayaan ni Gabriel. "Just wear it and stay quiet." Ang utos ni Gabriel, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na kasing talim ng dati. Naupo siya sa tabi ni Maya, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit na. Sa katahimikan ng kubo, tanging ang tunog ng malakas na ulan at ang mabilis na tibok ng puso ni Maya ang naririnig. Napansin ni Gabriel ang mga kamay ni Maya na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Kinuha niya ang isa sa mga ito at doon niya nakita ang mga marka, mga kalyo mula sa pagbubuhat ng mabibigat na gamit at isang maliit na peklat mula sa pagtatrabaho sa jewelry store. Ang mga kamay na ito ay malayo sa malalambot at makinis na kamay ni Isabela. Ito ay mga kamay ng isang taong lumaban sa buhay para sa kanyang pamilya. Kinuha ni Gabriel ang isang malinis na panyo sa kanyang bulsa at dahan-dahang sinimulang tuyuin ang basang buhok ni Maya. Ang bawat haplos ng kanyang kamay ay puno ng isang hindi maipaliwanag na lambot. Ang bawat paggalaw ay tila isang paghingi ng tawad sa lahat ng mga sakit na naisagawa niya sa dalaga. Naramdaman ni Maya ang init na nagmumula sa mga kamay ni Gabriel. Isang init na hindi lamang tumagos sa kanyang balat, kundi hanggang sa kanyang nanunuyong puso. Tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Sa gitna ng dilim at ng rumagasang bagyo sa labas, tila nagkaroon sila ng sariling mundo sa loob ng maliit na kubo.
Tumingala si Maya at sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Wala na ang galit, wala na ang puot. Ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang pangarap na makahanap ng isang taong tunay na makakakita sa kanyang halaga. Maya, ang kanyang pangalan na binigkas ni Gabriel sa unang pagkakataon nang walang halong pangungutya ay tila isang himig na naging dahilan upang huminto ang paghinga ni Maya. Ang paraan ng pagkakasabi nito ay puno ng isang pangakong hindi pa kayang aminin ng bibig, ngunit isinisigaw na ng kanilang mga puso sa gitna ng gabi. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali, dahil ang bawat pagkakamali mo ay katumbas ng pagbagsak ng imperyong ito. Ang isang tulad mong galing sa wala ay hindi dapat humahawak ng mga dokumentong kayang bumuhay sa libo-libong tao. Ang mga salitang iyon ni Gabriel mula noong unang linggo ni Maya sa opisina ay tila isang multong bumubulong sa kanyang pandinig habang pilit niyang hinahanap ang nawawalang asul na folder sa loob ng kanyang drawer. Kanina lamang ay narito ang Project Zafiro contract, ang pinakamahalagang kasunduan na magdidikta sa kinabukasan ng kumpanya. Ngunit ngayon, tanging ang amoy ng luma at malamig na bakal ng drawer ang sumalubong sa kanya. Ang bawat pagkabog ng kanyang dibdib ay tila isang babala ng isang paparating na sakuna na hindi niya kayang pigilan. Habang nagkakagulo sa loob ng boardroom, pumasok si Isabela na may bit-bit na mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Gabriel, ang balita ko ay nakuha na ng kalaban ang ating bidding price. May nag-leak ng impormasyon at ayon sa IT department, ang huling computer na nag-access sa file na yon ay ang computer ni Maya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Tumingin si Maya kay Gabriel, umaasang makikita ang kahit maliit na bahid ng tiwala na nabuo nila noong gabing iyon sa kubo. Ngunit ang mga mata ni Gabriel ay muling naging kasing lamig ng yelo. Ang lambot na naramdaman ni Maya sa mga haplos ng binata noong nakaraang gabi ay tila isang panaginip lamang na agad na tinunaw ng init ng akusasyon. Ramdam ni Maya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbasan ng tuyong buhangin na pumipigil sa anumang salita ng pagtatanggol. Maya, explain this. Ang maikling utos ni Gabriel. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Ang bawat salita ay tila isang punyal na unti-unting bumaon sa puso ng dalaga. Hindi ko po alam ang sinasabi nila, Mr. Zafiro. Hinding-hindi ko gagawin iyan. Ang mahinang sagot ni Maya. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nilamon ng malakas na tawa ni Isabela. Talaga ba? O baka naman kailangan mo lang talaga ng pera para sa operasyon ng kapatid mo, kaya ibinenta mo ang dangal ng kumpanyang ito? Ang dugtong ni Isabela, ang kanyang mga mata, ay kumikinang sa tagumpay habang tinitignan ang unti-unting pagkawasak ng mukha ni Maya. Sa gitna ng tensyon, ang katahimikan ay muling nabasag nang ang cellphone ni Maya na nasa ibabaw ng lamesa ay biglang umugong. Ang liwanag ng screen ay tumambad sa lahat at ang pangalang lumabas sa screen ay ang pangalan ng CEO ng kumpanyang kalaban ng Imperyo Zafiro. Bago pa man mahawakan ni Maya ang telepono, mabilis itong kinuha ni Isabela at pinindot ang loudspeaker. Ang boses mula sa kabilang linya ay malinaw at puno ng pasasalamat na sadyang idinisenyo upang mawasak ang huling hibla ng dignidad ni Maya. Hello, Maya. Maraming salamat sa impormasyong ibinigay mo kaninang madaling araw. Handa na ang kalahati ng bayad na pinagkasunduan natin. Pumasok na ito sa account mo. Ituloy lang natin ang plano. Nanigas ang buong katawan ni Maya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Tumingin siya kay Gabriel at sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Ang pagkadismaya at ang muling pagbabalik ng pader ng pagdududa sa mga mata ng lalaking sinimulan na niyang mahalin.
Ang panyong ginamit ni Gabriel upang tuyuin ang kanyang buhok noong nakaraang gabi ay tila naging isang tali na ngayon ay dahan-dahang sumasakal sa kanyang leeg. Piliin mo ang buhay ng iyong kapatid o ang pagpapakitang tao mo sa tabi ng aking anak. Huwag kang maging tanga, Maya. Ang pag-ibig ay hindi nakakagamot ng butas sa puso. Pero ang perang ito, kayang gawin iyon. Ang boses ni Doña Victoria ay parang lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Maya habang nakatayo sila sa madilim na hallway ng ospital. Sa kabila ng salamin ng intensive care unit, nakikita ni Maya ang maliit na katawan ni Kiko na napapalibutan ng mga tubo at wire. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng kanyang kapatid ay tila isang mabigat na pakikibaka laban sa kamatayan. Hawak-hawak ni Maya ang huling singil mula sa ospital. Ang papel ay lukot na sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Tila ba doon niya kinukuha ang huling hibla ng kanyang lakas? Naramdaman ni Maya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina at ang lamig ng aircon sa ospital ay tila bumaon hanggang sa kanyang mga buto. Tumingin siya sa tseke na hawak ni Victoria, isang halagang sapat upang dugtungan ang buhay ni Kiko, ngunit katumbas ng pagtalikod sa kanyang dangal at sa lalaking nagsimulang magbigay ng kulay sa kanyang madilim na mundo. Gaano nga ba kabigat ang halaga ng isang buhay kung ihahambing sa isang pusong nong nagsisimula pa lamang magmahal? Inilapag ni Victoria ang tseke sa nanginginig na palad ni Maya. Lagdaan mo ang dokumentong ito. Isang pag-amin na ikaw ang nagnakaw ng asul na sapiro at kusang aalis sa buhay ni Gabriel. Gawin mo ito para sa iyong kapatid o panoorin mo siyang mawala ng hininga dahil sa iyong pride. Bawat salita ng matanda ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa mukha ni Maya. Tumingin siya kay Kiko na noon ay tila hirap na hirap sa bawat paghinga. Naalala ni Maya ang pangako niya sa kanilang ina bago ito pumanaw, na hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang kapatid. Pinikit ni Maya ang kanyang mga mata habang ang mainit na luha ay mabilis na dumaloy sa kanyang maputlang pisngi. Ang bawat pangarap na binuo niya kasama si Gabriel sa loob ng maliit na kubo ay tila naging mga abo na tinangay ng malupit na hangin. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang panulat. Ang bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa dokumento ay tila isang hiwa ng patalim sa kanyang sariling puso. Pakiramdam niya ay ipinagbibili niya ang kanyang kaluluwa sa dyablo upang mabili lamang ang bukas ng kanyang kapatid. Matapos lagdaan, mahigpit niyang hinawakan ng tseke. Ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa papel hanggang sa ito ay mayupi. Ngunit sa sandaling iyon, ang pintuan ng hallway ay biglang bumukas. Nakatayo roon si Gabriel, hinihingal at may dalang mga bulaklak para kay Kiko. Ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay puno ng pag-asa at pagnanais na humingi ng tawad sa kanyang mga pagdududa, ay biglang nanigas nang makita ang eksena sa kanyang harap. Nakita niya ang tseke sa kamay ni Maya at ang dokumentong hawak ng kanyang ina. Ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ay mas nakabibingi pa sa tunog ng mga makina sa loob ng ICU. Ang mga bulaklak sa kamay ni Gabriel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang bawat talulot ay tila sumisimbolo sa muling pagkabasag ng tiwalang pilit nilang binuo. Gabriel, anak, ang simula ni Victoria na may halong peking lungkot sa boses. Sinasabi ko na sa'yo, pera lang ang habol niya. Ngayong nakuha na niya ang gusto niya para sa kanyang kapatid. Handa na siyang aminin ang kanyang mga kasalanan at iwan ka. Tumingin si Gabriel kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang matinding sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Totoo ba ito, Maya? Ipinagpalit mo ba ako sa halagang iyan? Hindi makapagsalita si Maya. Ang tseke sa kanyang kamay ay tila naging isang nagbabagang bakal na sumusunog sa kanyang balat.
Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag na ang buhay ng kanyang kapatid ang nakataya. Ngunit ang bawat salita ay pilit na bumabara sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang nakatayo roon, luhaan at wasak, habang pinapanood ang lalaking mahalit niya na dahan-dahang tumatalikod at naglalakad palayo. Dala ang huling piraso ng kanyang nadurog na puso. Bakit sa lahat ng tao, ikaw pa ang naging ganito, Maya? Akala ko, nakita ko na ang tunay na ikaw. Pero mali pala ako. Ang akala kong diamante, isa palang pirasong bubog na handa akong sugatan para lang sa pera. Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa malamig na katahimikan ng waiting area sa ospital. Nakatayo siya sa harap ni Maya. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagkabigo. Ang bawat salita niya ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa puso ni Maya. Dinudurog ang bawat natitirang piraso ng kanyang katatagan. Hindi makagalaw ang dalaga. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakuyom sa tseke, ang tanging bagay na naghihiwalay sa kanyang kapatid at sa kamatayan. Tumalikod si Gabriel at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang kwento. Ngunit bago pa siya makalayo, isang matandang nurse ang lumabas mula sa silid ng mga doktor at humarang sa kanya. Hawak nito ang isang folder ng medical records at tumingin sa binata nang may halong lungkot at paghanga. Sir, kayo po ba ang kasama ni Miss Maya? Gusto ko lang pong malaman ninyo na napakaswerte ng batang si Kiko sa kanyang kapatid. Ang sabi ng nurse, ang boses ay puno ng emosyon. Ngayon ko lang nakitang may isang babaeng handang lumuhod at magmakaawa, tiisin ang lahat ng pang-aalipusta ng isang mayamang donya para lang hindi mahinto ang operasyon ng kanyang kapatid. Nakita ko kung paano siya sinigawan at pilit na pinapirma sa isang papel kapalit ng buhay ng bata. Napakakitid ng mundo para sa mga taong ang tanging yaman lang ay ang kanilang pagmamahal. Napatigil si Gabriel. Ang bawat salita ng nurse ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang isipan. Binubura ang lahat ng pagdududa na itinanim ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Maya, ang babaeng minaliit niya, ang babaeng pinag-isipan niya ng masama, na ngayon ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, at tahimik na humihikbi habang yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng liwanag ng ospital, tila nakita ni Gabriel ang lahat ng sakripisyo ni Maya na nakasulat sa bawat linya ng kanyang mukha. Mabilis na lumapit si Gabriel kay Maya. Lumuhod siya sa harap ng dalaga at hinawakan ang kanyang mga nanginginig na balikat. Nang maramdaman ni Maya ang haplos ni Gabriel, tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila ba inaasahan niyang muli siyang sasaktan ng mga salita nito. Maya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig na rin sa emosyon. Kinuha niya ang tseke mula sa kamay ni Maya. Sa harap ng dalaga, dahan-dahang pinunit ni Gabriel ang papel hanggang sa ito ay maging maliliit na piraso na tila mga talulot ng bulaklak na nahuhulog sa sahig. Hindi mo kailangan ang perang ito mula sa aking ina at hindi mo kailangang aminin ang mga bagay na hindi mo naman ginawa. Ang dugtong ni Gabriel. Hinila niya si Maya sa isang mahigpit na yakap. Inilubog ang kanyang mukha sa balikat ng dalaga. Naramdaman ni Maya ang init ng katawan ni Gabriel at ang katotohanan sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa sa kanyang pakikipaglaban. Sa loob ng ICU, ang paulit-ulit na tunog ng monitor ni Kiko ay tila naging isang himig ng pag-asa. Habang nakayakap si Gabriel kay Maya, ipinangako niya sa kanyang sarili na sisiguraduhin niyang pagbabayaran ng lahat ng nanakit sa dalaga, ang bawat luhang iniyak nito. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang kontrata ay tuluyan na ngang naging isang sumpaan
na kasing tibay ng pinakamahal na hiyas, isang sumpaan na handang harapin ang anumang unos na darating. Huwag mong isiping sumusuko na ako, Maya. Pinagbibigyan ko lang ang anak ko dahil ayaw kong maging masamang ina sa kanyang paningin. Kaya tanggapin mo ang pag-asang ito bilang isang pagkakataon na patunayan ng iyong sarili. Kanito payibong pagadi. Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang malambot na pilus, ngunit sa ilalim nito ay nararamdaman ni Maya ang mga tinik na handang bumaon sa kanyang balat. Nakatayo si Victoria sa gitna ng sala ng mansyon. May hawak na isang baso ng tsa at may isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Matapos ang nangyari sa ospital, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humingi ng paumanhin ang Donya kay Gabriel. Sinabing ang lahat ng kanyang ginawa ay isa lamang matinding pagsubok para malaman kung gaano katatag ang pag-ibig ng dalawa. Ngunit si Maya ay hindi bulag. Alam niya ang amoy ng lason kahit balutin pa ito ng asukal. Bilang bahagi ng kanyang pagtanggap, nagmungkahi si Victoria ng isang maliit na salo-salo sa mansyon. Ngunit may isang kakaibang hiling ang matanda. Gusto niyang imbitahan ang mga kamag-anak ni Maya mula sa eskinita upang makilala ang pamilyang pagsasamahan nila. Alam ni Maya na isa itong bitag, isang paraan upang ipahiya ang kanyang pinagmulan sa harap ng karangyaan. Ngunit hindi siya pwedeng tumanggi dahil ito ang unang hakbang para sa kapayapaan na hinahangad ni Gabriel. Dumating ang gabi ng salo-salo. Naroon ang tiyahin ni Maya na si Tita Lenny, suot ang kanyang pinakamagandang damit na halatang luma na at puno ng tahi. Habang naglalakad ang mga kamag-anak ni Maya sa ibabaw ng mamahaling alpombra, nakita ni Maya ang mga mapanuring tingin ni Victoria at Isabela. Ang bawat maling paghawak sa kubyertos ng kanyang tiyahin ay tila naging isang malaking kasalanan na pinagtatawanan ng mga mata ng mga mayayaman sa loob ng silid. Ay, pasensya na po. Hindi po kami sanay sa ganitong karaming tinidor. Ang mahiyain at paumanhin, nasabi ni Tita Lenny nang malaglag ang kanyang tinidor sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa marmol ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan. It's okay, dear. Inaasahan ko naman na hindi lahat ay may pinag-aralan sa tamang pagkain. Ang sagot ni Victoria. Ang boses ay puno ng nakatagong pangungutya habang dahan-dahang pinupunasan ng kanyang sariling bibig ng isang sutlang tissue. Ang mahalaga ay nandito kayo upang makita ang pagkakaiba ng ating mga mundo. Naramdaman ni Maya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Gusto niyang bulyawan ng Donya, gusto niyang yakapin ang kanyang tiyahin at umalis sa lugar na yon. Ngunit nakita niya ang masayang mukha ni Gabriel na naniniwalang maayos na ang lahat. Para kay Gabriel, pinilit ni Maya na manatiling tahimik at lunukin ang bawat mapait na salita na ibinabato sa kanyang pamilya. Habang nagpapatuloy ang hapunan, lihim na lumabas si Isabela mula sa lamesa. Naglakad siya patungo sa itaas, sa silid, kung saan nakatago ang pinakaiingatang hiyas ng pamilya Zafiro. Ang asul na sapiro na pag-aari ni Lola Carmela. Gamit ang isang duplicate na susi na matagal na niyang naitago, binuksan ni Isabela ang vault. Ang kumikinang na asul na bato ay tila sumasalamin sa kasamaan sa kanyang mga mata. Dahan-dahang kinuha ni Isabela ang hiyas at isinilid ito sa kanyang maliit na bag. Pagkatapos, bumalik siya sa baba na tila walang nangyari. Suot ang isang matamis na ngiti habang tumitingin kay Maya. Hindi alam ni Maya na habang sinusubukan niyang protektahan ang dangal ng kanyang pamilya, ang huling bitag ay nakahanda na upang tuluyan siyang ilibing sa ilalim ng mga akusasyon na hinding-hindi na niya matatatakasan. Sa gitna ng tawanan at pilit na kwentuhan, isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana. Naging sanhi upang makaramdam si Maya ng isang kakaibang kaba. Tumingin siya sa kanyang tiyahin na ngayon ay masayang kumakain, walang kamalay-malay na. Ang gabi ng kanilang pagtanggap
ay ang gabi rin na gagamitin upang sirain sila ng tuluyan. Ilabas ninyo ang lahat ng inyong mga gamit. Walang aalis sa bahay na ito hanggang hindi ko nahahanap ang Blue Zafiro. Isang pamilya lang ang estranghero rito at hindi ako papayag na ang huling alaala ng aking biyenan ay manakaw ng mga taong walang ibang alam kundi kumuha ng hindi sa kanila. Ang matinis na sigaw ni Doña Victoria ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Tila isang kulog na nagpahinto sa tibok ng puso ni Maya. Nakatayo si Maya sa pintuan ng mansyon, inaalalayan ng kanyang tita Lenny na noon ay masaya pa sanang nagpapaalam. Ang kislap ng pasasalamat sa mga mata ng kanyang tiyahin ay biglang napalitan ng isang matinding takot at kalituhan. Sa isang iglap, ang mga gwardiya ng mansyon ay pumuwesto sa bawat lagusan. Ang kanilang mga muka ay kasing tigas ng semento habang nakatingin sa mga kamag-anak ni Maya. Kakaayos lang ni Maya ng mga ligpitin sa kusina bilang pagtulong sa mga katulong. Isang gawain na ginawa niya ng may ngiti dahil akala niya ay tapos na ang gabi ng pagsubok. Ngunit ang muling paglitaw ng puot sa mukha ni Victoria ay tila isang malamig na kutsilyong bumaon sa kanyang likuran. Nakita ni Maya si Isabela na nakatayo sa likod ng donya. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig sa isang pekeng gulat. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang mapanirang katuwaan. Victoria, ano bang nangyayari? Baka nailagay mo lang kung saan. Ang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagod at pag-aalala habang mabilis na bumababa mula sa kanyang opisina. Hindi, Gabriel. Nakita ko ang vault na bukas. At sino pa ba ang pabalik-balik sa taas para maglinis kunwari? Ang sagot ni Victoria, ang kanyang daliri ay nakaturo ng diretso kay Maya. Ipatsek ang mga bag nila. Ngayon din, dahan-dahang lumapit ang mga gwardiya sa mga kamag-anak ni Maya. Ang bawat pagkapkap sa kanilang mga luma at tahi-tahing damit ay tila isang paglapastangan sa kanilang pagkatao. Nang dumating ang pagkakataon na buksan ang maliit na backpack ni Maya, nanatiling matatag ang dalaga. Alam niya sa kanyang konsensya na wala siyang kinuha. Ngunit nang baligtarin ng gwardiya ang bag, isang bagay na mabigat ang bumagsak sa sahig. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napako sa makintab na asul na hiyas na ngayon ay nakahiga sa ibabaw ng puting marmol. Ang Blue Zafiro ay tila isang piraso ng langit na nalaglag sa lupa. Ngunit para kay Maya, ito ang naging simbolo ng kanyang impyerno. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang hiyaw. Naramdaman ni Maya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng isang kawalan. Tumingin siya kay Gabriel, naghahanap ng kahit maliit na senyales na naniniwala ito sa kanya. Ngunit ang mukha ni Gabriel ay tila naging isang estatwa, puno ng kalituhan, sakit, at isang pamilyar na pagdududa na muling bumangon mula sa hukay. Maya, bakit? Ang tanging naibulong ni Gabriel ang boses ay basag na tila nadurog na kristal. Hindi ko po yan kinuha. Mr. Zafiro, maniwala kayo sa akin. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bag ko. Ang sigaw ni Maya, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy. Ngunit bawat salita niya ay tila talsik lamang ng tubig sa isang nagbabagang apoy. Magsinungaling ka hanggang gusto mo. Pero ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang halakhak ni Victoria na tila isang reyna na nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Tinanggap ka namin dito, pinakain, binihisan, pero ang dugong magnanakaw ay hinding-hindi talaga mawawala. Pulis, dalhin ang babaeng yan sa presinto. Pumasok ang mga pulis na tila kanina pa naghihintay sa labas. Naramdaman ni Maya ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga payat na pulso. Ang tunog ng paglak ng bakal ay tila ang huling pagsasara ng pinto ng kanyang kinabukasan. Habang kinakaladkad siya palabas, nakita niya ang kanyang tita Lenny na umiiyak sa sahig at si Gabriel na nanatiling nakatayo roon,
hindi gumagalaw, habang ang mga flash ng camera mula sa mga reporter na biglang sumulpot sa labas ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang paningin. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang inosenteng puso sa kamay ng mga taong may hawak ng kapangyarihan? Habang isinasakay siya sa loob ng madilim na mobile ng pulis, tanging ang asul na kislap ng hiyas sa kanyang alaala ang nanatili. Isang hiyas na naging dahilan upang mawala ang lahat sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Hindi ang mga bakal na rehas na ito ang tunay na nagpapakulong sa akin, kundi ang alaala ng kawalan ng tiwala sa iyong mga mata na tila mas matalim pa sa anumang kagat ng malamig na bakal sa aking mga pulso. Ang semento sa loob ng presinto ay kasing lamig ng bangkay at ang amoy ng kalawang at luma na hangin ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Maya. Nakaupo siya sa isang sulok, nakayakap sa kanyang sariling mga tuhod, habang ang tunog ng ibang mga bilanggo sa kabilang selda ay tila mga aninong bumubulong ng kanyang pagkatalo. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Kiko na naghihintay sa kanya at ang mukha ni Gabriel na tila naging isang estranghero sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na gripo sa labi ay tila isang segundong bumabawas sa kanyang pag-asa. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Zafiro, ang amoy ng tagumpay ay kasing tamis ng mamahaling alak na iniinom ni na Doña Victoria at Isabela. Ang tunog ng kanilang pag-uumpog ng mga baso ay tila isang masayang himig sa gitna ng pighati ng iba. Para sa kanila, ang laro ay tapos na. Ang basura ay naibalik na sa tambak. At ang korona ng Imperyo Zafiro ay muling malinis mula sa anumang mantsa ng kahirapan. Sa wakas, Victoria, makakahinga na tayo ng maluwag. Bukas na bukas din, kailangang asikasuhin ni Gabriel ang pagpapawalang bisa sa anumang ugnayan sa babaeng iyan. Ang sabi ni Isabela, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ngunit sa itaas na palapag, sa loob ng madilim na silid ni Lola Carmela, hindi mapakali si Gabriel. Ang bawat sulok ng silid na yon ay tila bumubulong sa kanya. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang lola, ang matandang babaeng kilala sa pagiging matalino at laging handa sa anumang banta. Isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit pipiliin ng isang mapagmatsyag na babaeng tulad ni Lola Carmela ang isang magnanakaw para sa kanyang pinakamahalagang yaman? Habang hinahawakan ni Gabriel ang gilid ng isang antigong rebulto ng birhen na laging pinagdarasalan ng kanyang lola, napansin niya ang isang maliit at hindi kapansin-pansing butas sa gitna ng mga dekorasyong kahoy. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kaba na may halong pag-asa ang gumapang sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan niyang ginalaw ang rebulto at doon niya natuklasan ang isang lihim na storage device na nakakonekta sa isang maliit at nakatagong lens. Isang security camera na tanging si Lola Carmela lamang ang nakakaalam. Nanginginig ang mga daliri ni Gabriel habang isinasaksak niya ang device sa kanyang laptop. Ang bawat segundo ng pag-load ng video ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. At doon, sa gitna ng malabo at itim-puting imahe, lumitaw ang katotohanan. Nakita niya ang pagpasok ni Isabela sa silid, ang mabilis na pagbukas nito ng vault, at ang paraan ng pagbulsa nito sa Blue Zafiro bago ito lumabas ng may mapanirang ngiti. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Gabriel ay tila niyayanig ng isang matinding galit at pagsisisi. Ang bawat sampal na tinanggap ni Maya, ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi, at ang bawat gabing pinabayaan niya ang dalaga sa gitna ng pang-aapi ay tila naging mga punyal na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay puno ng pait at pagsisisi. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko sa iyo, Maya? Ang mahinang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati habang nakatingin sa screen. Tumayo si Gabriel, ang kanyang mga mata
ay tila naglalabas ng apoy na hinding-hindi mapapatay ng anumang kasinungalingan. Hawak ang ebidensya na magpapabagsak sa lahat ng plano ng kanyang ina. Lumabas siya ng silid nang may isang layunin, ang bawiin ang babaeng kanyang sinaktan at ibalik ang dangal na kinuha mula rito. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang malakas na pagpito ng sasakyan ng pulis sa labas. Isang bagong balita ang paparating na tila muling babago sa takbo ng gabi. Ituloy ang party. Ngayong wala na ang mantsa sa ating pangalan, dapat nating ipagdiwang ang muling pagningning ng Imperyo Zafiro. Sa wakas, ang mga tunay na hiyas na lamang ang natitira sa silid na ito. Ang boses ni Doña Victoria ay nangingibabaw sa engrandeng ballroom, puno ng kagalakan habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. Ang kislap ng mga diamante sa leeg ng mga panauhin ay tila nakikipagkumpetensya sa liwanag ng mga dambuhalang chandelier. Sa tabi niya, si Isabela ay nakasuot ng isang makinang na gown. Ang kanyang mga ngiti ay tila isang reynang naghihintay na koronahan. Para sa kanila, ang gabi na ito ay ang libing ng dangal ni Maya at ang muling pagkabuhay ng kanilang kapangyarihan. Ngunit ang bawat tawa at bawat tunog ng musikang klasikal sa paligid ay tila mga insulto sa hangin. Sa labas ng mansyon, ang bawat hakbang ng mga bagong dating na panauhin ay binabantayan ng isang pares ng mga mata na puno ng nagbabagang apoy. Pumasok si Gabriel sa gitna ng ballroom. Ang kanyang anyo ay kasing lamig ng asero at kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng katahimikan. Hindi siya tumingin kay Victoria. Hindi siya tumingin kay Isabela. Diretso siyang naglakad patungo sa entablado. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hudyat ng paparating na paghatol. Gabriel, anak! Sakto ang dating mo. I-announce na natin ang pagtatapos ng gulo at ang bagong simula ng ating pamilya. Ang tawag ni Victoria. Ngunit napatigil siya nang makita ang laptop na hawak ng kanyang anak at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Isang tingin na puno ng pagkamuhi at pagkadismaya. Namatay ang musika. Ang bawat bulungan sa loob ng silid ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Pinindot ni Gabriel ang isang button at sa malaking screen sa likod ng entablado, ang screen na dapat ay magpapakita ng mga bagong disenyo ng alahas, lumitaw ang isang itim at puting video. Doon, sa harap ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa bansa, nakita ang malinaw na imahe ni Isabela na binubuksan ang vault ni Lola Carmela. Kinuha ang Blue Zafiro at maingat na isinilid ito sa bag ni Maya. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila tumigil. Ang mukha ni Isabela ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng kanyang gown habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Si Doña Victoria ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Ang bawat panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga tsismis ay tila isang rumaragasang tubig na lumulunod sa dalawang babaeng akala ay panalo na sa laban. Ang hiyas na ito ay kailanman hindi naging marumi. Ang marumi ay ang mga kamay na humawak dito para manira ng isang inosenteng tao. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw sa buong silid. Bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang ina. Attorney, dalhin na sila sa labas. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Sa pagkakataong ito, hindi si Maya ang nakaposas. Pumasok ang mga pulis at dahan-dahang lumapit kay Isabela. Ang tunog ng paglak ng bakal sa mga pulso ng dalaga ay tila naging isang masarap na himig sa pandinig ng mga taong dati ay minaliit si Maya. Habang kinakaladkad si Isabela palabas, ang bawat hakbang nito sa alpombra ay tila isang pagbagsak mula sa langit patungo sa putikan. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumitaw sa pintuan. Nakatayo roon si Maya. Suot ang kanyang simpleng damit. Maputla, ngunit may isang dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang ginto. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim
na pagkapagod at kapayapaan. Lumapit si Gabriel sa kanya, handang lumuhod at humingi ng tawad sa harap ng lahat. Maya, patawarin mo ako. Tapos na ang lahat. Malinis na ang pangalan mo. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay basag sa emosyon habang sinusubukang hawakan ang kamay ng dalaga. Ngunit dahan-dahang iniurong ni Maya ang kanyang kamay. Tumingin siya sa paligid ng marangyang mansyon, sa mga taong tumalikod sa kanya noong siya ay nangangailangan, at sa lalaking pinahalagahan ang ebidensya bago ang kanyang sariling puso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Malinis na ang pangalan ko, Mr. Zafiro, pero ang pusong nadurog, hindi na maibabalik ng kahit anong hiyas. Ang mahinahong sagot ni Maya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo sa ballroom. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kalayaan. Iniwan ang karangyaan ng mga Zafiro na tila ba isa na lamang itong lumang panaginip na wala ng halaga. Ibabalik ko ang lahat ng ito, hindi dahil hindi ko kailangan ng pera, kundi dahil mas kailangan kong maging buo ang aking pagkatao sa tuwing titingin ako sa salamin ng walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang boses ni Maya ay mahinhin ngunit may kakaibang bigat na tila isang diamanteng hindi kayang basagin ng anumang martilyo. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na opisina ni Gabriel. Ang sikat ng umaga ay tumatagos sa malalaking bintana ng skyscraper, nagbibigay ng gintong liwanag sa puting sobrang inilapag niya sa lamesang gawa sa mahogany. Sa loob ng sobrang iyon ay ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagmamay-ari sa 10% ng Imperyo Zafiro, isang halagang sapat upang mabuhay siya at ang kanyang kapatid sa luho habang buhay. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Tumingin siya kay Maya at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang basura o ang secretary na pilit niyang minaliit. Ang nasa harap niya ay isang babaeng nagtagumpay sa apoy ng kawalang katarungan, isang reynang walang korona, ngunit may dangal na mas makinang kaysa sa alinmang alahas na ibinebenta ng kanyang kumpanya. Maya, hindi mo kailangang gawin ito. Ang shares na ito ay para sa iyo. Regalo ito ni Lola Carmela dahil sa kabutihan ng puso mo. Ang pagsusumamo ni Gabriel, ang boses ay puno ng pagsisisi. Stay. Let me make it up to you. Hindi na bilang bahagi ng isang kontrata, kundi bilang tao. Bilang lalaking nagnanais na bumawi sa lahat ng sakit na naidulot ko. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Maya. At sa kanyang isipan ay nagbalik ang imahe ng kanyang kapatid na si Kiko, na ngayon ay ligtas na at nagpapagaling na sa probinsya. Nakamit na niya ang kanyang layunin. Nailigtas na niya ang kanyang mahal sa buhay. Ngayon, oras na para iligtas ang sarili naman niya mula sa mga alaala ng pang-aapi sa mansyong yon. Ang pera ay kayang dugtungan ng buhay ni Kiko, Gabriel. Pero ang respeto sa sarili, hindi iyon nabibili ng kahit anong shares. Ang mahinahong sagot ni Maya. Gusto kong simulan ang bukas na ang tanging hawak ko ay ang sarili kong mga kamay. Gusto kong bumuo ng isang bagay na galing sa sarili kong pawis, hindi mula sa isang testamentong naging mitya ng aking pagkakakulong. Tumalikod si Maya at lumakad patungo sa pinto. Ramdam niya ang gaan ng kanyang bawat hakbang. Tila ba ang bawat toneladang bigat ng nakaraan ay unti-unting nalalaglag sa kanyang mga balikat. Hindi na siya ang batang babaeng nakayuko sa ulan. Siya na ang babaeng handang harapin ang sikat ng araw ng may matamis na ngiti. Pagkalipas ng ilang buwan, sa isang maliit na kalsada sa kanilang bayan, isang munting tindahan ang nagbukas. Walang mga gwardya, walang mga chandelier, at walang mga mapanghusgang mata. Hiyas ni Maya. Iyon ang pangalan ng kanyang munting negosyo, kung saan gumagawa siya ng mga simpleng kwintas at pulseras na yari sa mga lokal na materyales. Dito, ang bawat customer ay tinatrato ng may pantay na pagpapahalaga, mayaman man o mahirap. Habang inaayos ni Maya ang kanyang mga display, isang anino ang huminto sa harap ng kanyang tindahan.
Hindi niya kailangang tumingala para malaman kung sino ito. Ang amoy ng pamilyar na pabango at ang tunog ng bawat hakbang ay sapat na. Nanatiling nakatayo si Gabriel sa labas, suot ang isang simpleng t-shirt at maong malayo sa imahe ng isang CEO. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita. Pinanood lamang niya ang babaeng minsan niyang sinaktan na ngayon ay masaya na sa sarili nitong paraan. Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa at tiningnan ito. Hindi ito ang Blue Zafiro. Ito ay isang simpleng pulseras na gawa sa kawayan na binili niya sa isang bata sa labas. Napagtanto niya na ang tunay na halaga ng pag-ibig ay hindi nakikita sa kislap ng bato, kundi sa kakayahang maghintay hanggang ang pusong sugatan ay kusa ng bumukas muli. Ngunit ang tanong ay mananatiling nakasabit sa hangin. Sapat na ba ang distansya at panahon upang hilumin ang mga sugat ng nakaraan? O tuluyan na nga bang naging isang magandang alaala na lamang ang kanilang kwento sa gitna ng mga hiyas at luha? Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa sandaling makita mo ang iyong sariling muling ngumingiti sa gitna ng mga alaala ng bagyong iyong nalampasan. 6 na buwan na ang lumipas mula nang lisanin ni Maya ang gintong hawla ng mga zafiro. Sa maliit na bayan ng San Jose, ang umaga ay amoy kape at sariwang pandesal. Naririnig ni Maya ang malalakas na hakbang ni Kiko sa labas ng kanilang maliit na bahay. Ang tunog ng masayang pagtawa ng bata habang hinahabol ang kanilang alagang aso. Ang bawat tibok ng puso ni Kiko na nararamdaman ni Maya tuwing yayakapin niya ang kapatid ay sapat ng kabayaran sa lahat ng dusa na kanyang pinagdaanan. Isang hapon, habang abala si Maya sa pag-aayos ng mga yaring pulseras sa kanyang maliit na tindahan, isang matandang sasakyan ang huminto sa tapat. Hindi ito ang makintab at mamahaling itim na kotse na nakasanayan niya. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na bestida. May hawak na tungkod at ang mga balikat ay tila bumigay na sa bigat ng mundo. Halos hindi makilala ni Maya si Doña Victoria. Wala na ang mga kumikinang na diamante sa kanyang leeg at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng lungkot at pangungulila. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga multo ng nakaraan. Nakita ni Maya ang panginginig ng mga kamay ng matanda habang dahan-dahan itong lumalapit. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Victoria ay hindi na naglalabas ng apoy, kundi mga luhang puno ng pagsisisi. Maya, hindi ako narito para humingi ng kahit ano. Ang simula ni Victoria, ang boses ay basag at mahina. Narito ako dahil gabi-gabi akong hindi pinapatulog ng aking konsensya. Nawala ang lahat sa akin, ang kumpanya, ang respeto ng aking anak, at ang aking dangal. Ngunit mas masakit pala ang katotohanang sinira ko ang isang pusong wala namang ibang ginawa kundi magmahal. Dahan-dahang lumuhod si Victoria sa harap ni Maya sa ibabaw ng lupang tinatapakan ng mga ordinaryong tao. Ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang paghingi ng patawad sa bawat sampal at bawat malupit na salitang ibinato niya noon. Pinanood siya ni Maya nang may halong habag. Alam ni Maya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ang lahat sa dati, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa kadena ng puot. Pinapatawad na po kita, Doña Victoria, ang mahinahong sagot ni Maya habang inaalalayan ang matanda na tumayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa tawad, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Pero ang sugat ay narito pa rin at kailangan ng panahon para ito ay tuluyang humilom. Nang umalis si Victoria, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Tumingala siya sa langit na nagsisimulang magkulay kahel dahil sa paglubog ng araw. Ngunit hindi pa natatapos ang sorpresa ng hapon na yon. Sa kabilang dulo ng kalsada, nakatayo si Gabriel. Wala siyang dalang mamahaling sasakyan o mga bodyguard. Naglakad siya patungo kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pag-ibig na dumaan sa matinding pagsubok.
Huminto si Gabriel sa harap ni Maya at kinuha ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya inilabas ang blue zafiro o anumang diamante na nagkakahalaga ng milyon. Inilabas niya ang isang simpleng singsing na gawa sa pilak, may disenyong tila isang maliit na sanga ng puno na sumisibol. Maya, hindi ko hinihiling na balikan mo ang buhay sa mansyon. Gusto kong sumama sa mundong binuo mo rito. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Hindi ito sumisimbolo ng yaman. Ito ay sumisimbolo ng aking pangako na mula ngayon, ikaw ang aking magiging tahanan at ang iyong dangal ang aking magiging pinakamahalagang hiyas. Naramdaman ni Maya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang singsing sa palad ni Gabriel ay tila isang bagong simula na matagal na niyang ipinagdarasal sa gitna ng kanyang mga pag-iyak sa dilim. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel at nakita ang lalaking handang iwan ang lahat para lamang sa kanya. Gabriel, ang tanging naisambit ni Maya habang ang luha ng kaligayahan ay nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa man makasagot si Maya, isang malakas na tunog ng busina ang narinig mula sa kanto. At ang mukha ni Kiko na sumisigaw ng ate, ate, ay tila isang paalala na sa mundong ito, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, kundi tungkol sa pamilyang handang magbukas ng pinto para sa isang muling pagbangon. Hindi kailanman naging sapat ang kislap ng isang diamante upang punan ng puwang sa isang pusong nauuhaw sa tunay na pagkilala. Ngayong hapon, sa ilalim ng kulay rosas na langit ng takip silim, ang tadhana ay muling naghabi ng isang kwento na hindi na muling mabubura ng anumang bagyo. Nakatayo si Maya sa harap ng maliit na simbahan sa kanilang bayan. Ang simbahang dati ay pinupuntahan ni Lola Carmela noong ito ay nagsisimula pa lamang sa buhay. Walang malalaking chandelier, walang mga mamahaling carpet, at walang mga reporter na nagkakagulo. Ang paligid ay puno lamang ng amoy ng mga sariwang bulaklak ng sampagwita at ang mahinahong tinig ng choir na umaawit ng isang himig ng pasasalamat. Suot ni Maya ang isang simpleng puting bestida na siya mismo ang nagdisenyo, isang kasuotang walang halong ginto, ngunit naglalabas ng isang ningning na nanggagaling sa loob ng kanyang payapang puso. Dahan-dahang naglakad si Maya sa gitna ng pasilyo, hawak ang kamay ni Kiko na ngayon ay malusog na at nakasuot ng kanyang maliit na barong. Sa dulo ng dambana, naghihintay si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha ng kagalakan, isang anyo ng lalaking natagpuan na ang kanyang tunay na kayamanan. Sa tabi ni Gabriel, nakaupo si Doña Victoria sa unang hanay ng mga upuan. Tahimik siyang umiiyak, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na pagpapakumbaba. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang reyna ng mansyon, kundi isang ina na natutong rumespeto sa tunay na halaga ng isang tao. Nang magkaharap sina Maya at Gabriel, ang katahimikan ay naging kasing sagrado ng isang panalangin. Kinuha ni Gabriel ang mga kamay ni Maya. Ang mga kamay na may bakas ng hirap, ngunit puno ng pagmamahal. Maya, sa harap ng Diyos at ng lahat ng mga taong nakasaksi sa ating paghihirap, ipinapangako ko na ikaw ang aking magiging hiyas sa bawat gabi ng kadiliman. Hindi kita bibigyan ng korona ng ginto, kundi ng isang tahanang puno ng katapatan at kapayapaan. Patawarin mo ako sa bawat pagkakataong hindi kita nakita, dahil simula ngayon, ang iyong kaligayahan, ang tanging yaman na aking pangangalagaan. Yang boses ni Gabriel ay nanginginig, ngunit bawat salita ay tumagos sa kaluluwa ng lahat ng nakikinig. Ngumiti si Maya, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng mga kandila. Gabriel, ang pag-ibig ay hindi isang kontrata na dapat pirmahan, kundi isang desisyong manatili. Kahit sa gitna ng unos, tinatanggap kita, hindi dahil sa iyong yaman, kundi dahil sa pusong natutong magbago at magmahal ng totoo.
Ngayong araw, ang ating kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa paghilom. Matapos ang seremonya, lumabas ang mag-asawa sa ilalim ng sikat ng araw na tila ba binabasbasan ang kanilang bagong simula. Nagpasya ang dalawa na i-donate ang malaking bahagi ng shares ng Imperio Zafiro sa isang foundation para sa mga batang may sakit sa puso bilang pagpupugay sa alaala ni Lola Carmela. Ang Blues Zafiro na naging mitya ng napakaraming sakit ay inilagay sa isang museo upang magsilbing paalala na ang tunay na halaga ng isang hiyas ay wala sa presyo nito, kundi sa kwento ng taong nagmamay-ari nito. Habang naglalakad sina Maya at Gabriel sa dalampasigan kasama si Kiko, naramdaman ni Maya ang malamig na simoy ng hangin at ang init ng kamay ni Gabriel na nakahawak sa kanya. Tumingala siya sa malawak na dagat, iniisip ang lahat ng mga luhang pumatak at ang bawat hapdi na kanyang tiniis. Napagtanto niya na ang buhay ay parang isang alahas na kailangang dumaan sa matinding init at pukpok bago ito maging isang obra maestra. Masaya ka ba, Maya? Ang mahinang tanong ni Gabriel habang nakatingin sa abot-tanaw. Higit pa sa masaya, Gabriel, dahil sa wakas, nahanap ko na ang hiyas na hinding-hindi mananakaw ng sinuman, ang kapayapaan ng aking puso. Ang sagot ni Maya. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, ang kanilang mga anino ay naging isa sa ibabaw ng buhangin. Isang kwentong nagsimula sa isang sampal ng kahirapan ang nagtapos sa isang yakap ng wagas na pag-ibig. Ang Imperio Zafiro ay nanatili, ngunit ang tunay na imperyong kanilang itinayo ay ang imperyo ng pagpapatawad, pag-asa, at isang pusong kasing dalisay ng pinakamalinaw na kristal. Ang bawat pilat ng nakaraan ay tila mga ukit sa isang gintong singsing. Hindi ito nagpapapangit sa hiyas, kundi nagpapatunay sa tibay ng apoy na pinagdaanan nito bago maging isang ganap na obra maestra. Lumipas ang 5 taon mula nang ang ingay ng mga tsismis at iskandalo ay tuluyang mapalitan ng katahimikan ng isang payapang buhay. Sa isang malawak na hardin na napapalibutan ng mga puting bulaklak, nakaupo si Maya sa ilalim ng isang matandang puno, pinagmamasdan ng kanyang anak na si Carmela na masayang tumatakbo sa damuhan. Ang bawat hakbang ng bata ay tila isang himig ng tagumpay laban sa lahat ng pait na naranasan ni Maya noong siya ay nagsisimula pa lamang. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang tanging nananatili ay ang ningning ng isang babaeng natagpuan na ang kanyang tunay na tahanan. Sa kabilang dako ng hardin, nakaupo si Victoria sa isang rocking chair. Hawak niya ang isang maliit na kwintas na yari sa mga lokal na butil, isang gawa ni Maya mula sa kanyang sariling tindahan. Malayo na ang itsura ni Victoria sa mapagmataas na donya na nakilala ng lahat. Ang kanyang mga mata ay malambot na, at sa tuwing lalapit sa kanya ang kanyang apo upang mag-bless o magmano, makikita ang isang tunay na ngiti ng pagpapakumbaba. Natutunan ni Victoria na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa pagkontrol sa buhay ng iba, kundi sa kakayahang tanggapin ang sariling pagkakamali at humingi ng tawad ng buong puso. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Maya. May daladalang 2 tasa ng tsa. Naupo siya sa tabi ng kanyang asawa at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa loob ng 5 taon, napatunayan ni Gabriel na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga dakilang sakripisyo, kundi sa mga maliliit na desisyon araw-araw na manatiling tapat at rumespeto. Hindi na siya ang malamig na CEO na nakakulong sa mga pader ng kanyang opisina. Siya na ngayon ang lalaking mas pinahahalagahan ang bawat sandaling kasama ang kanyang pamilya kaysa sa anumang halaga ng shares sa kumpanya. Naisagot na ang lahat ng mga katanungan ng tadhana. Napatawad na ba ang lahat? Oo, dahil pinili nilang bitawan ang bigat ng galit upang makalakad ng matuwid. Nakahanap ba sila ng kapayapaan?
Ang bawat hininga nila sa gitna ng simpleng buhay na ito, ang patunay na ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa dami ng diamante, kundi sa kalinisan ng konsensya. At ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat pusong nakikinig ay ito: ang kabutihan ay hindi kailanman magiging isang kahinaan. Ito ang tanging alahas na hinding-hindi kumukupas, hinding-hindi nananakaw, at hinding-hindi nabibili ng kahit anong yaman sa mundo. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa abot tanaw, nagyakap ang pamilya Zafiro sa gitna ng kanilang hardin. Ang Imperyo Zafiro ay nagpatuloy bilang isang simbolo ng kawanggawa. Ngunit ang tunay na imperyong itinayo ni Maya ay ang imperyo ng pag-ibig na nagmula sa isang hamak na sales girl na may pusong kasing dalisay ng diamante. Sa huling sandali ng takip silim, ang bawat bituin sa langit ay tila sumasalamin sa kislap ng mga luhang naging ligaya, isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang umaga ay laging darating para sa mga pusong marunong maghintay at magmahal. Tan.